Sa sitwasyong ito, nakikita po natin na may konting pagsisisi itong mga loyalista. Ano ho. Ngayon, ipinagtatanggol nila siyempre si Atty. Leni Robredo. Kasabayan nga ng pagtatanggol sa desisyon ni PBBM na alisin na sa National Security Council ayon sa Sara Duterte, pati na rin siyempre si Digong. Kasabay din ng pagtatanggol na karapatan prerogative ng Pangulo na i-reorganize ang National Security Council. Siguro naman common sense na ito sa kampo ni Sara Duterte na nag-demand pa na kailangan daw magpaliwanag kung bakit siya tinanggal at kung bakit hindi daw siya nakakuha ng mga invitation pag may meeting ang National Security Council. Siguro naman alam na yan ng taong bayan. Okay? At yung demand na ito si Tambalustay ni Sara Duterte na kung nga ay magpaliwanag in 24 hours ang National Security Council, who you? Diba? Yan ang komento ng mga kababayan natin. Sino ka para mag-demand? Ang lakas daw ng loob na mag-demand sa nasa Malacanang, ang daming demand from you to answer questions regarding your confidential funds, regarding anomalies na kinasangkutan ng DepEd under your leadership at syempre yan ang Office of the Vice President. Ang dami ring imbitasyon ang Kamara. Ang daming imbitasyon ang Senado. Ang dami ring imbitasyon or sabina na ang ginawa ng NBI. Did you even care? Tapos ngayon, you demand? Litsugas. Diba? Anyway, ngayon naman po, ang SESTE, pahiya etong si Panelo kay Secretary Bersamin. Dahil nga sabi ni Panelo, dirty politics daw ito. Ito daw ay layunin daw neto na pabagsakin ang star or political star power natong sa Sara Duterte. Wow. Ganun din ba ang ginawa ni Digong na pabagsakin? Hindi lang pabagsakin eh. Ang malala doon, winalang hiya talaga ni Digong si Atty. Leni Robredo. Ganun din ba ang ginawa? Tinanggal, binaliwala, hindi. Diba? Mas malala ang ginawang yun. Dahil kung tutuusin ngayon, may rason na malinaw kung bakit hindi dapat mapasama itong si Sara Duterte sa National Security Council na yan. It smacks of dirty politics daw. Dirty politics, sabi na daw si Panelo. Wow naman. Ang nasa isip na PBBM ay ang economic prosperity ng bansa. At syempre, nakasalalay yung pag-unlad ng ating bansa. Importante talaga. One aspect of it ay yung ating national security. Health at welfare ng mga Filipinos, lalo na ng mga mahihirap at matapos ang kanyang mga legacy projects. Yun naman eh. Bakit tayo kahit papaano ay sang-ayon sa administrasyong ito? Kasi nakikita natin, nagtatrabaho. Kung alam nyo lang, nagtatrabaho ang Kongreso. Ngayon lang ito nangyari na nagtrabaho ng todo ang Kongreso para imbestigahan ang mga katiwalian sa gobyerno, ang mga pogo, ang extrajudicial killings, at marami pa pong iba. Sikat na sikat ang Kamara dahil sa Quadcom at sa iba pang committee na nag-iimbestiga ng mga dapat pa-imbestigahan na government officials, lalo na dahil yun ay isa sa nakikita nating advocacy ng nasa Malacanang na parusahan yung mga taong ginagago ang ating bansa. Yung mga nasa gobyerno na kurakot, sabihin na natin straight. Anyway, good luck at maraming salamat dahil sa puntong ito, yun nga, nakikita natin ipinagtatanggol na itong mga loyalista si Atty. Leni Robredo. At this point, siguro na-realize nila na mas masahol pa talaga ang ginawa ni Digong. Good luck!